Hello, magandang araw mga kababayan. Nagbabasa ako ng mga comments nyo, no? Nagbabasa ako ng mga comments nyo dito. Isa sa mga common na nababasa ko, sabing ganun nito ni John Raymond Micabalo. Boss, anong masasabi mo kay Commander Bantugan, Nick Banayo? Diba? Madalas ko na, alam ko na content ko na to eh. Na-content ko na to minsan, 'di ba? Si Nick Banayo. Tinry kong reaction 'yan minsan yung video niyan. Ngayon, ang unang step ko, no, para obserbahan siya. Dinidetermine ko kung fake ba yung ginagawa. 'Di ba? Ilang videos na napapanood ko siguro naka 20 na videos ako diyan o hinahanapan ko talaga ng butas yan si Nick Banayo eh. Inobserve ko. May mga gusto ako malaman may mga friends ako na doktor din na kinakausap ko. 'Di ba? Na tungkol diyan sa nangyari. Actually pinanood ko din yung debunk ni ni Doc Adam diyan kay Nick Banayo before. Medyo hindi ko talaga makuha yung explanations ng mga doktor. May mga sinasabi sila na yung kasi ang unang tanong ko diyan, kung hindi totoo si Nick Banayo, sa dinami-dami ng dinami-dami ng ginagamot niya, kasi most of them sinasabi na yung ginagamot, tingnan nga natin yung channel ni Nick Banayo. Yung ginagamot ni Nick Banayo ay nagdadrama lang daw. Most of them yun ang sinasabi. Ngayon, ang sinasabi ko, kung nagdadrama yung mga ginagamot ni Nick Banayo, ano yun, lahat sila ganun yung ginagawa. So, ilang videos meron si Nick Banayo sa channel niya. 'Di ba? Ito 'yan So may mga ginagamot siya. Hindi ko na papaano yung papakita ko lang sa inyo. May mga ginagamot siya dito. Ito example lang to, no. Ang sa akin, halimbawa kung drama to, lahat ba ng nagpapagamot sa kanya drama din lahat. So ilan ang videos ni Sir Nick Banayo sa channel niya? Meron siyang higit 1 million. Ngayon ko lang na notice, para nagpagawa siya ng ilong niya. Pumupogi si Sir Nick Banayo, 'di ba? Ilang videos meron siya dito sa channel niya. So, 479 videos. Doon sa 479 videos na yan, most of them, let's say doon sa 479, 300 videos na lang dyan, may ginagamot siya na parang nasasapian ng mangkukulam o something. Yung sa 300 ba na yun, lahat yun, artista lahat, dumadrama lahat. Ngayon, kumonsulta ko sa mga friends ko na doktor kung ano masasabi nila. May sinasabi kasi silang parang power of suggestion sa psychology, or halimbawa, basta psychological siya eh. Na pagka naniniwala kang ganon, yun ang... Pero para sa akin, mahirap i-explain eh. Pero mga common yung sinasabi ng mga doctors, wala pala ako ilaw, sorry. Common yung sinasabi sa akin ng doctors na pagka na-influensyahan ka, pag na-suggestan ka ng isang bagay, gagawin mo. 'Di ba? Pero sa akin, hindi ko pa rin lubos maintindihan. Kasi most of them, yung mga naniniwala dito, talagang nagsasabi sila na totoo daw, 'di ba? O ngayon, ang medyo malabo 'yun debatable kasi yung part na 'yun eh. Kung yung 300 ba na yun, dahil lang ba gusto nilang gumaling, kaya sila nagpapanggap na sila ay nasapian ng duwende na mangkukulam, etc., etc., etc. O, alis na tayo doon. Di ba? Debatable kasi yun eh. Walang mananalo doon.
Kasi hindi naman natin alam unless ilay detector natin lahat ng mga nandiyan, pati si Sir Nick Banayo mismo ilay detector natin. Doon tayo magkakaroon ng clue kung yan ba ay nagsisinungaling o hindi. Pero as of now, hindi klaro eh. Hindi klaro, walang may mga nagsasabi hindi totoo. May nagsasabi totoo daw talaga. Ngayon, kung akong tatanungin nyo kung totoo ba o hindi, hindi ko rin alam. Kasi wala naman ako solid na proof na si Nick Banayo ay totoo ba talaga yung ginagawa niya. Wala rin naman akong solid na proof na fake si Nick Banayo. 'Di ba? Pero ganito men, dadako naman tayo sa sa subjective point of view, sa opinion ko, 'di ba? Kung ako tatanungin mo, kung ako kung pasasabihin mo lang ako kung ano yung tingin ko lang, na walang evidence ito ay ko lang, pakiwari ko lang. Para sa akin hindi totoo. Siguro dahil skeptic ako, naghahanap ako madalas ng explanation sa mga bagay-bagay. Pero para sa akin hindi siya totoo. May explanation yan. Lahat ng nangyayari dyan, feeling ko, may explanation dyan na hindi ko palang talaga na-uncover. Kasi yung mga doctors na nakakausap ko regarding dito kay Nick Banayo, may ini-explain sila sa akin na hindi ko lang talaga magets. Kaya hindi ako confident na i-explain din sa inyo yun eh. 'Di ba? Parang same na ganito pero yung tinatawag na mass hysteria, alam ko yun. 'Di ba? Napag-aralan ko dati before sa psychiatric namin yung mass hysteria na tinatawag. Example ganito pero I don't know kung applicable dito yung tinatawag na mass hysteria. Alam ko mga matatalino yung mga nanonood sa akin. Pakisabi na lang kung yung mass hysteria po kasi ito yung situation na yung parang sunod ka lang sa uso. Pero hindi ka naman nagsisinungaling. Kumbaga parang ka lang, sunod ka lang sa uso. Parang ganito yan sa school, 'di ba? May nababalitaan kayo sa school, kanya-kanyang nasasaniban. 'Di ba? Ang daming nasasaniban sa isang school. Alam mo, may nasasaniban doon sa isa, may nasasaniban na uli. 'Di ba? Mass hysteria ang tawag doon. Na-prove ng mga psychiatrist or kung sino pa man, yung mga expert na talagang yun ay psychological lang talaga yung yung phenomena na yun, yung mass hysteria. 'Di ba? Nasaniban yung isa, feeling nung isa, kailangan masaniban na rin siya, masasaniban na rin siya. 'Di ba? Nangyayari yan sa school, yung mga sanib-sanib. Yan ang madalas na explanation. Tingnan natin kung meron ditong content na sinaniban sa school. Balita yun minsan eh. 20 ito. Tingnan natin tong tumitigil daw sa pagwawala ang mga bata kapag iniiwan. Kayo ma'am, naniniwala pa kayo? No. Bakit? Ako naniniwala dyan, parang chain reaction lang yan. I heard someone saying na naglaro ng Spirit of the Glass. Ngayon, ang naisip ko, how could they play that time na may eskwela sila asa ng teacher? Ayon naman sa isang doktor na sumuri sa mga bata, maayos ang kanilang kalagayan maliban sa nag-hyperventilate ang ilan. Pero normal daw ang kanilang vital signs. Ayon naman sa assistant principal ng eskwelahan, hindi niya alam kung bakit magkukunwaring sinapian ng mga estudyante. Hindi sila Sa nagkukunwari. ngayon, hindi pa matukoy kung ano ang tunay na nangyari sa mga bata. Ayon kay Father Bobby de la Cruz, Mas hysteria kasi ang tawag dyan. Tingnan natin yung doon tayo sa may explanation na expert. Ito. Ito naman sa Brigada News Philippines.
Nasa 250 mga estudyante ng San Jose Ito, 250 na estudyante National sinapian. High School sa bayan ng Talibon sa probinsya ng Bohol ang posibleng tinamaan ng kaso ng mass hysteria kasabay ng isinagawang Holy Mass service kahapon ng umaga. Ito ang inhayag ni Mayor Janet Orestila Garcia. Ayon naman kay Miguelito Jayoma, ang chief na Garcia Memorial Provincial Hospital, na nasa 250 na mga estudyante. 135 nito ang dinala sa pagamutan at 2 naman ang nananatili at na-confine ngunit nasa ligtas na ang kalagayan. Una nito, sinasabing ang mga estudyante ay bigla na lang di umanong nagpakita ng unusual behavior. Ang iba sa kanila ay nawalan pa ng malay. Agad namang rumisponde sa lugar ang mga local emergency responders upang tulungan Yan ang ang mga sinapian. biktima. Dahil dito, agad na kinansila ng school principal ang klase sa naturang paralan at pinauwi ang iba pang mga estudyante. Kaugnay nito, nananawagan si Mayor Garcia sa mga netizens na iwasang magpakalat ng maling impormasyon ukol sa nangyari na maghatid ng takot at panik sa mga biktima at sa kanilang pamilya. Sinasabing ang nangyari ay isang mass hysteria lamang na maaring mangyari rin sa loob ng workplace, ngunit kadalasan itong nangyayari sa mga paaralan, bagamat ang iba sa mga biktima ang nagsabing sinapian umano sila ng masamang espiritu. In the heart Yun ang tinatawag na mass hysteria. Ano ba yung mass hysteria na yun? Google nga natin yan. Mass hysteria. Aha. What is mass hysteria? Described as rapid spread of conversion disorder without organic basis among a group of people. 'Di ba? Mass hysteria can occur workplace and commonly in school. Hindi naman siya pag-iimbento na nararamdaman mo eh. Parang ano lang to, yung psychological to na nag-spread na halimbawa yung isa ay sinapian, dapat ako sapian na rin. Parang ganon, men. 'Di ba? Some evidence suggests mass motor hysteria tends to result from ongoing stress, while mass anxiety hysteria more commonly develops response to sudden extreme stress. 'Di ba katulad nung isang napanood natin, may naglaro daw ng Spirit of the Glass daw do sa school. So, dahil sa takot ng iba, nako baka may masamang espiritu dito, ganyan. Parang psychologically, feeling nila sinasaniban sila. Mahirap ipaliwanag yan eh. Hanggat hindi expert ang nag-e-explain, yung mga taong nakakaintindi nga dyan sa mass hysteria na yan, paki-comment sa baba, ipipin ko. 'Di ba? So, balik naman tayo kay Sir Nick Banayo uli. ito yung iniisip ko kasi kay kay Sir Nick Banayo eh. Yung 'di ba pwede bang isama ito sa bagay sa work wait lang ha. Sa bagay, sabi nila sa workplace lang daw nag-occur. So, ito, hindi mo pwede sabihin mass hysteria to. Pero pwede kaya sa social media mag-occur ang mass hysteria. Pwedeng, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, debatable kung, kung ito bang kay Sir Nick Banayo ay totoo o hindi. Di ba? Kapag sinabi ko na hindi totoo, hahanapan mo, paano mo nasabing hindi totoo? Hindi ko alam. Pag sinabi ko naman na totoo, o paano mo naman nasabing totoo, hindi ko rin alam. Pero opinion ko, sarili ko hindi. May explanation yan. Somewhere dyan sa mga ginagawa niya, may scientific explanation yan. I'm so sure. 'Di ba? Kaya lang hindi ko lang ma-explain sa hindi ko alam kung ano 'yon. Dadating ang time malalaman natin. Ngayon, ganito since hindi ko maipaliwanag kung totoo yan o hindi, 'di ba? Dadako na lang ulit tayo sa ibang aspeto. 'Di ba? Ang tatanungin ko para makapag-decide kayo, yan ba ay totoo na sa Diyos galing o hindi? 'Di ba? Actually, na-content ko na 'tong mga ganitong bagay eh. Applicable din ito kay Sir Nick Banayo eh. itong ganitong analysis. Kasi nagamit ko na itong mga sasabihin ko sa mga ibang manggagamot din. Ang tatanungin na lang natin, totoo ba na galing sa Diyos? Kasi, 'di ba, kiniklaim niya eh
na yan ay bigay ng nasa itaas. Isa sa mga indication na yan ay sinasabi niya galing sa itaas. Yan, 'di ba, may cross siya dun sa likod niya. At may mga imahen siya ng ng 'di ba? Sa Catholic based siguro to si Nick Manayo. Kaya ako nasabing Catholic based, may mga rebulto siya eh. So, mga kababayan ko, debatable na naman 'yan sa may Pero wala tayo doon sa usapin na yung rebulto ba ay, 'di ba, approve. May establish natin dito na maka-Diyos si Sir Nick Manayo. Tama? Kasi siya eh, may cross siya eh. 'Di ba? Nakikita niyo sa mga niya. At some point kami nakita, may rosary pa dito. O, 'di ba? Dito sa inaano niya nito, dali lang ha, silent ko lang. Dito sa video na to, mga kababayan ko, makikita niyo sa background, may rosary siya dyan, di ba? May image siya ni Jesus Christ doon. Catholic based to. Katoliko lang naman ang gumagawa niyan, lalo na yung doctrine ng rosary eh. Do you agree? O, dahil natuntunan natin, ako nag-iingat na ako ngayon dahil minsan sumablay ako eh, na sinabi ko, basis ng Diyos ay ganito, di ba? Kinaklaro ko na ngayon. Di ba? Kinaklaro ko na ngayon na kasi mahirap magkamali ng sasabihin kasi alam ko na yung mga nanonood sa akin ay mga matatalinong tao. Di ba? So, nakikita nyo ngayon, dahil may cross siya sa likod, may rosary pa siya. So, it is safe to say na Katoliko si Sir Nick Manayo. Tama? Tama o hindi? So, dahil Katoliko yan, yung most of yung mga aral niyan, no, ni Sir Nick Manayo na pinaniniwalaan niya, yung knowledge niya about Jesus Christ, malamang galing din sa Katoliko. Tama? So, at yung knowledge ng Catholic regarding sa pagkakakilanlan ni Jesus Christ, yung mga teachings ni Jesus Christ, saan nila nakukuha yon? Sa Bible. Tama? Tama o hindi? Diba? Doon naman tayo lagi babalik eh. Kasi ang gagamitin ko para i-debunk si Sir Nick Manayo ngayon ay Bible. Bakit ko gagamitin ang Bible? Kasi nga nakikita natin na may belief siya kay Jesus Christ. At yung buhay ni Jesus Christ, hindi naman na-publish kung saan-saan yan eh. Na-publish lang yan sa Bible. So, okay lang na ang gamitin natin na pang-debunk sa kanya ay Bible din. Diba? Tama ako hindi. Ngayon, meron akong nakalkal na video, tinatanong, dito, ito ay sa ABS-CBN, It's Showtime, mukhang, aayusin ko lang mga kababayan ko. So, ito yung interview kay Sir Nick Manayo sa It's Showtime. Ito siya, Ngayon, pakinggan natin interview kay Sir Nick Manayo. Si Kuya Nick, aka Commander Bantugan, ay kilalang spiritual healer. Oo. Ano po bang ginagawa ng isang spiritual healer po? Yung mga katulad ko, yung mga nagpapalayas ng mga masasamang espiritu, yung mga elemento, yung mga mangkukulam, mambabarang, yun yung mga kinakalaban natin. Paano niyo po nalaman na kaya niyo yan? So, yun yung definition niya doon sa ginagawa niya, Nagpapalayas ng masamang espiritu, mangbabarang, mangkukulam, etc. Kasi noon, ang lola ko, kilalang manggagamot sa Naik Cavite. So, pero wala naman siyang iniwan sa akin na kung ano man. Siguro lahi na rin namin kasi yung tatay ng lola ko, kilalang manggagamot din dati dito. Ngayon, nag-umpisa kasi ito nung nakapulot ako ng medalyon. Mm-hmm. So, nung nakapulot ako, inuwi ko siya sa bahay, di na ako nakakatulog simula noon. Parang gumugulo na siya sa isip ko, tapos may bumubulong na. Tapos sa panaginip ko, pasok siya ng pasok. So, ayun, nag-umpisa doon. May mga word na siya na sinasabi sa akin na sinusulat ko naman pagka sa umaga. Ganon. Hanggang sa na-memorize ko lahat. Paano niyo po parang naisipan na, ko nga to, ilagay ko sa YouTube as content? Kasi pwedeng pagkakitaan. Parang, kasi ang mga faith healer, diba? Ang mga faith healer kasi, mapupuntahan lang sila kung may nakakakilala sa kanila, ganon.
So naisip ko, bakit di ko gamitin yung social media para mas maraming makapanood, mas maraming makapunta, alam nila kung saan pupunta, alam nila kung sino yung pwedeng puntahan para manggamot. So marami kasing nangangailangan din ng tungkol sa spiritual na gamutan. So kaya ginawa ko, kinontent ko siya sa YouTube at talaga namang mas maraming nanood, kaya maraming nakakapunta sa akin para magpagamot. Tingin niyo po ba nakasubscribe din yung mga multo na yan sa inyo? Baka. Nagsusubscribe din, no? So yun yung ano niya, yun yung definition niya. Ngayon, ang tanong ba, nagpapabayad ba ito si Sir Nick Banayo? Nagpapabayad ba yan? Kasi ang magiging argumento na natin ngayon, since sinabi ko naman na sa inyo, no, na siya ay Catholic. Kasi 'di ba? I do assume Catholic talaga siya kasi nga nakita naman natin dun sa background niya, may rosary siya, may cross siya, no. Ang tanong, nagpapabayad ba siya? Tingnan natin, i-search natin sa sa FB. Tingnan natin yung gamutan niya. Gamutan sa FB. Dali lang. Ito, meron siyang nakita ko kung magkano yung gamutan. Katulad nito, no, si Sir Nick Banayo. Dito sa post na to, nakikita dito, may donation, gamutan walk-in need schedule, December 17, 2023 Sunday. Donation 1,000 pesos. Free 1 gallon healing water daw. May 1 gallon siya. Ito yung pag walk-in siguro mahina. Nung dati, alam ko 5,000 to eh. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Alam ko 5,000 ito dati, men eh. Itong tapos meron siyang product ngayon, no, na yung healing water niya, just imagine tubig. 'Di ba? Tapos ito donation 1,000. Paano mo masabing donation, men? Ang alam ko, pag donation, walang presyo yan eh. 'Di ba? Then ito dito sa isang dito mo makikita, men, yung mali na dito sa ginagawa ni Sir Nick Banayo. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano naging mali. So dito naman tayo sa isang video. Ito, sinubukan naman daw sila. Itong video na to ay 4 years ago pinublish. Pinublish siya. Merong pasyente dito na gusto siguro kami subukan kung kami ay totoo o hindi. Pero gagawin. At napapansin nyo, ito si Sir Nomer nandito. Ito si Nomer Mind Master, kilala ito, yung nagbebend ng spoon. Na-debunk ko na to eh. Napatunayan ko na yung ginagawa ni Sir Nomer hindi totoo. Meron akong video niya regarding dito. Hanapin niyo yung video ko. Ilalagay ko na lang yung link dito. Si Nomer Mind Master to. Nakasama pala niya dati. So what does it say to you? Si Nomer Mind Master, isa ito magician ngayon. Na, alam mo, pinagpapalagay niyang totoo yung pagiging mentalist niya. Pero na-debunk ko to. Na hindi totoo yung ginagawa ni Sir Nomer. Nakasama dati ni Sir Nick Banayo. So what does it say to you? 'Di ba? Para ipahiya ang mga katulad nila. Dahil kami mga tunay na manggagamot, hindi kami nanloloko ng tao. Naninigarilyo pa siya, no? Itinry nila lahat dito, yung mga subok kung nagloloko ito o hindi. Pero alam talaga namin umpisa pa lang.
So pinagbigyan namin, nung time na pumunta na rin siya dito, di ba? Pumunta na rin dito yon. Nung una, hindi namin ipinahiya, pinagbigyan namin. Di ba? So may nanunubok sa kanya. Hindi ka namin in-upload yung video eh. Kanakain kita mo dyan. Ha? Tapos ngayon bumalik na naman. So napagdesisyonan na namin na hindi na pagbigyan talaga. Kasi baka mayroon lang mga gustong malaman kung talagang totoo kami. So kayo na yung makakaalam. Hindi, actually, para sa akin, kapag halimbawa, may ganyan tapos sinusubukan ka, sa akin okay lang. Bakit ka matatakot ng, na sinusubukan ka? Di ba? Mamaya, anuhin natin yung tungkol dyan sa sinusubukan na yan, ililista ko nga dito. Sinusubukan. Bakit kinukundina mo yung sumusubok sa'yo? Diba? Husgahan ninyo kami kung totoo kami o hindi pagkatapos nyo mapanood itong video na ganito. No? Ikaw, ano masasabi mo dun sa ginawa? Kasi nung una, pasyente ni Francis yun. Nagtataka si Francis, yung mga tarak ni Francis nung una, hindi tumatalab. Kahit anong tusok ko talaga. Kahit anong tusok, kahit may tarak na ng orasyon, hindi tumatalab. Sabi namin, ang tigas nito. No? So, na-video namin yon pero hindi namin in-upload. Tapos, ang dami namin nakitang mga red flag doon. Katulad ng yung mga irregular na pagmumulat. Well, nangyayari naman talaga na nagmumulat yung ibang pasyente kahit may sanib. Pero yung sa kanya, napaka-irregular. Kasi pag pagmulat niya, nag-o-obserba. Actually, dapat hindi big deal to eh. Pagka sinusubukan kayo, ito yung major red flag sa isang ganyan na pag sinubok. Kasi kung totoo naman yung ginagawa nyo, totoo o hindi, okay lang. 'Di ba? Kung subukan nyo, at least nasubukan nyo, 'di ba? So, pero yung maalarma kayo ng ganito dahil sinubukan kayo. Bumalik siya at natapat siya sa akin, naging pasyente ko. Ang sabi niya, yung tubig daw na binigay namin sa kanya ay mapait. Naisip ko, paano magiging mapait yun? Eh, hindi naman gano'n ang epekto nun. So, sumubok ako rito ng isang pang-test. Hindi ako bumulong ng orasyon this time. Normal na tubig yung ibinigay ko sa kanya, pero kunyari, umarte ako na bumulong, binigay ko sa kanya, ang sabi niya, mapait daw yung tubig. Feeling ko dito, ina-address lang nila to eh. Kasi nga, maaari silang ma-expose sa ginagawa nila. Maaari, di ba? So, dun ko na nalaman talaga na umaarte to. Pero sinakyan ko pa rin. Sinubukan ko pa rin pagpasapi. Yung stick na ginagamit ko, pagtapat sa kamay niya, sa daliri niyang ganon, wala akong bulong. Pinakita ko sa kanya walang bulong. Tignan ko, mahalata niya. Actually, ito si Supermind Master, fake yung ginagawa nito na yung nagbe-bend ng spoon. Di ba? Panoorin nyo na lang yung skip tayo doon sa sinasabi ni Sir Nick Banayo dito na siya yung nagsasalita. Di ba? Dito tayo sa Huwag niyo gawing biro yung mga ginagawa namin. Kasi ang purpose naman namin dito ay makatulong sa mga may sakit. Yan ang paulit-ulit na sinasabi nila eh. Ito yung pambitag sa damdamin ng mga kababayan natin. Yung pagtulong. In reality ba, nakakatulong si Sir Nick Banayo? Hindi, totohanan tayo. Nakakatulong ba siya? Sagutin niyo ako. Ako, sa akin, hindi. Kasi nagpapabayad siya, men eh. Para sa akin, kung nagpapabayad ka, hindi nakakatulong yan eh. Kung magbabayad din lang naman ako, di sa legit na doktor na ako. Hindi, sa akin lang naman yun eh. Kung kayo naniniwala dyan, wala naman sa problema. Pero kokontrahin ko yun, yung sinasabing kami ay nakakatulong, men. Dito nga lang sa isang post na to eh, na kung kayo ay nakakatulong dyan, men, dapat kayo na ang magtutulong dito. Ito may post si Sir Nick Banayo dito itong bata na may cancer, di ba? Sabing ganun dito, magandang araw, Nick Banayo to mga kapanaligo. Ako si Nick Banayo, Commander Bantugan na
At dali lang, tingnan natin kung legit yung yung account. Baka mamaya fake to eh. Minsan, yun ang palabas, baka mamaya fake yung account eh. O feeling ko legit naman to, no? Feeling ko legit naman tong account na to. Nakalagay dito, nananawagan at taos pusong humihingi ng tulong para sa batang si Jerlyn. 1 year, 8 months old siya, ay na-diagnose ng sakit na neuroblastoma stage 4, brain orbit bone blah 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 blah. Na sa aking pagkakaintindi, meron siyang cancer sa utak. Ikinuwento ko lang mga kapanalig, December 17, 2023, 11 AM na siguro nang bumaba ako para kumain. Pagsilip ko sa terrace ang aking bahay, may nakita akong isang lalaki na nakabike at kumakaway siya sa akin, bla 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 bla. 'Di ba? Baka pwedeng mapasama ang anak niya sa April 2 na sked na gamutan. Pero puno na ng sked. Hindi na pwedeng magdagdag. O bakit doon man lang urgent yan, men eh. 'Di ba? Pero bilang isa ring ama, naramdaman kanyang dinaramdam para lang gumaling ang anak. Kahit bawal sa amin ay pinasok ko sa sked, gamutan ko lang anak. Kanina, araw ng gamutan ko, late sila dumating, kaya pang number 58 sila para sa 60 kong pasyente. Na noong oras na iyon ay pagkakatanda ko ay wala pang number 10 ang ginagamot ko. Pero pinakiusap na unahin na sila, nakakaawa ang bata. Pagpasok nila ay agad akong nahabag sa nakita ko itsura. Naisip ko, napakaswerte ko at hindi sa anak ko nangyaring ganito. Kaya sinabi kong gagawin ko ang kaya kong tulong para sa bata, para mapagaling ito. Mga kapanalig, habang nakatitig ako sa bata, parang dinudurog ang puso ko. Nakita ko, hirap na hirap ang bata sa kanyang kalagayan. Agad ko itong ginamot at kinuha ko ang 5K sa tauhan ko at inabot ko sa kanila. Tama? 5,000 yung bayad. Sinabi kong gastusin yun para sa medikasyon na kailangan para sa bata. Agad naman nagpasalamat ang ama at ina ng bata, umiiyak sa harapan ko. Sinabihan ko rin ng mga tao, ako na ikuha ito na healing water na ibibigay ko. So, hindi, ito pa nga lang, bakit sa iba ka, di ba, sa iyo pa mismo, may healing power ka na eh. Bakit kailangan, hingan mo pa ng tulong to sa iba? Di ba? At dito, base sa account to, naniningil ka talaga ng 5K. Nagkataon na naawa ka, binalik mo yung 5K. Just imagine, 5,000 ang sinisingil mo, tapos sabihin mo nakakatulong ka. Well, itong post mo na to, tulong nga naman to. Hihingi ka ng tulong sa iba. Pero technically, hindi ka nakakatulong yan, men. Napagaling mo ba to, itong may cancer na to? Na bata? Kaya sinasabi ko sa doktor kayo lumapit, men eh. Hindi, bahala kayo, Yun ang madalas sa para sa akin, hindi nakakatulong ang nagpapabayad talaga eh. Bakit mo ipagmamalaki na nakakatulong kami dito, tapos sinubukan ka, magagalit ka? Eh kung totoo ka naman, ba't ka magagalit ng Actually nga, pinag-utos ng Diyos, subukin yung mga katulad mo eh. Di ba? Wait lang, hanapin ko yun. Ito ha, kaya nga in-establish ko sa inyo na si Nick Banayo ay isang Katoliko. Isang naniniwala kay Jesus Christ, sa Diyos Ama, at lahat ng basihan tungkol kay Jesus Christ at sa God the Father ng Christianity ay nakabase sa Bible. So, hindi ko pwedeng hindi gagamitin ang Bible pagdating sa mga ganitong bagay. Diba? Kahit kayong mga naniniwala sa Diyos, kay Jesus Christ na nanonood sa akin, hindi nyo pwedeng i-discredit ang Bible. Diba? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, faith. So, ano bang sinasabi sa banal na kasulatan? Ayon sa unang Juan 4. Ito ang mababasa sa talata. Sabi ganun sa unang Juan 4, mga minamahal, huwag niyong paniwalaan ang bawat espiritu. Diba? Sa halip, subukin muna niyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang naririto sa sanlibutan. Pinag-utos ng Diyos o hindi? Eh bakit nagagalit to? Ba't pinipigilan niya na nasubukan siya? Di ba? Sa mga taong nangangailangan, syempre. So, sana lang
wag nyong subukan kami o Hindi pwede. Sa pag-uutos nga ng Diyos yung nasubukin kayo eh. 'Di ba? Bakit ayaw mo magpasubok kung talagang totoo ka naman at mapapahiya yung susubok sa'yo? Why not? 'Di ba? Why not? Bakit kailangan magpasubok? Ay ba't ayaw magpasubok? Need nga, inutos nga ng Diyos na subukin kayo eh. 'Di ba? Ano pa yung mga ito lilinawin ko, hindi na ito usapin kung totoong nakakapagpagaling si Sir Nick Banayo o hindi. Wala na tayo sa usapin na gano'n kasi katulad na sinasabi ko kanina, hindi ko naman alam kung totoo yun o hindi eh. Wala ako solid proof na maibibigay sa inyo na totoo yan. Wala rin akong solid proof na maibibigay sa inyo na fake yan. Pero ang pag-uusapan na lang natin, kung sa Diyos ba yung nanggaling yung kapangyarihan niya? O start tayo doon sa nagpapabayad. Di ba? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga nagpapabayad? O, dito sa Mateo 10:8. Ano ang masasabi ng banal na kasulatan sa Mateo? Dito paulit-ulit ko na lang 'to sinasabi to pag nagde-debunk ako ng mga espiritista eh. Di ba? Ang sabi sa Mateo 10:8, magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. 'Di ba? Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Ito yung description niya kanina, nagpapalayas daw siya ng espiritu. 'Di ba? Tinanggap nyong walang bayad ay ibigay nyo ng walang bayad. O bakit nagpapabayad yung mga yan? 'Di ba? Maling-mali, 'di ba? Maling-mali. Mga kababayan ko. Ngayon, dahil sinusuway niyo yung nasusulat, masasabi niyo ba na nasa Diyos yan? 'Di ba? Paano hindi sa Diyos yan? Nakakapagpagaling. Nakikita namin yung kinukulam, napapagaling niya talaga. 'Di ba? Basahin natin sa Marcos 13:22. Ito ang mababasa natin sa Marcos 13:22. Ganito po ang sabi sa talata. 'Di ba? Sapagkat lilitaw ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. 'Di ba? Lilitaw daw yung mga 'yan. Magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang kung maaaring mailigaw nila ang mga hinirang. 'Di ba? Mga hinirang ng Diyos. Ano pala, predicted na ng Bible pala 'yan eh. Na may mga lilitaw na magpapakita ng himala, 'di ba, ng mga kababalaghan para mailigaw kayo. 'Di ba? At kaninong yung mga pagpapanggap na 'yon, mga men? Kanino bang trabaho 'yon? Yung pagpapanggap na 'yon. Basahin natin 'to. Dahil lang ipinupull down ko yung talata. Dito sa spell, Ikalawang Korinto 11:14. Ang sabi dito, ganito ang gawain ng demonyo eh. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpanggap na isang anghel ng liwanag. 'Di ba? Trabaho na ng demonyo talaga magpanggap eh. Kasi nga, kaya sila nagpapanggap, ang goal nila, iligaw yung mga tao sa tunay na sa Diyos. Nagigets nyo mga kababayan? Kaya nandito na tayo sa usapin na yan ba talaga ay sa Diyos o hindi. Di ba, men? Marami kasi makikita din na bawal sa Bible yung ginagawa niya. Pati nga yung yung orasyon na yan, bawal yun, men eh. Di ba? Pati nga yung witchcraft eh. I do believe yung ginagawa niya, witchcraft din yun. Pangkukulam din yun eh. Para puksain mo ang mangkukulam, dapat alam mo rin ang pangkukulam. Bawal yun, men. Di ba? O ito yung example, Bible na naman uli. Ayon sa Deuteronomio 18:10, ito ang masasabi ng Biblia.
Huwag makasumpong sa inyo ang sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nang huhula o nagmamasid ng pamahiin, engkantador o manggagaway. Di ba? Ano may engkantador na yon? Englishin natin. Deuteronomy 18:10 to 12. O, nakalagay dito, don't sacrifice your children in the fires on your altars. And don't let your people practice divination or look for omens or use spells. Yung mga nag-use ng spells dyan or charms, anting-anting. And don't let them consult the spirit of the dead. Diba? Pati nga yung pakikiusap daw sa mga espiritu, bawal din eh. Diba? The Lord God hates people who do these disgusting things. Bawal pala yan, men eh. Di ba? Yung ginagawa na yan. O, ano pang tanong nyo sa akin? Ang tanong naman, doon sa paniningil, paano mabubuhay yung yung manggagamot kung hindi siya maniningil? Siyempre, ang dami-dami niya tinutulungan. Need niya naman mabuhay. Paano siya makakatulong ng marami? Di ba? Need niya mabuhay. Di magtrabaho siya ng normal na trabaho. Basta yung binigay na power sa iyo ng Diyos, huwag mong pagkakitaan, bawal yon. Di ba? Si Jesus Christ nga nagtrabaho eh. Ano ang proof? O, basa. Dito sa ito, basahin natin ha. Basahin natin. Dito sa Marcos 6:1 hanggang 6. Ito ay hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth. Diba? Nakalagay dito, umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. So, nagturo si Jesus Christ, Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanong sila. Saan niya natutunan ang lahat ng yan? Sabi gano'n ng mga tao. Kasi nga, may wisdom si Jesus Christ eh. Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? So aware yung mga tao, nakakagawa si Jesus Christ ng mga himala. Mga pagpapagaling sa may sakit, diba? Etc. Pagbubuhay sa mga patay, diba? Tapos sabi ng tao, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? At kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniniwala sa kanya. O, di ba? Nakikita nyo dito, ayon sa pagkakasal, kilala siya ng mga tao. Kilala siya doon sa lugar, kilala siya ng mga tao. Kilala siya, kasi nga, paano siya naging kilala ng mga tao? Alam na anak siya ni Maria. 'Di ba? Kapatid, in-identify nga yung mga yung mga kapatid ni Jesus Christ sa laman eh. 'Di ba? Pati yung mga kapatid na babae, hindi ba? Kilala si Jesus Christ, tsaka doon sa lugar nila, kilala siya sa isang karpintero. Kaya nga 'di ba? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Meaning, si Jesus Christ nagtatrabaho nung kapanahunan niya. Hindi niya pinagkakakitaan yung power na binigay sa kanya ng Diyos Ama. So doon pa nga lang dapat ito yung maging model nyo. 'Di ba? Kung kayo ay nakakatulong, hindi dapat kayo naniningil. Dahil ultimong Panginoong Hesukristo hindi naningil sa kapangyarihan na meron siya. Kaya ang kapal-kapal ng mukha nyo kapag kayo ay naniningil, kapag tumutulong kayo sa kapwa nyo, hindi pagtulong yun. Pinagkakakitaan nyo yung kapangyarihan na ibinigay sa inyo. Diba? Kaya ngayon, babalik tayo dun sa dito, ano ba ang tingin ko kay Sir Nick Banayo? Diba? Hindi ko alam kung totoo yung kung totoo yung panggagamot niya. Hindi ko alam kung peke yung panggagamot niya. Ang alam ko, hindi sa Diyos yan. At kapag hindi sa Diyos galing, 'di ba, nililigaw kayo. Nakalagay naman sa Bible, 'di ba, binasa natin,
ginawa ng demonyo yung mga ganyang bagay para iligaw kayo sa paniniwala nyo. Na instead maniwala kayo kay God, dyan kayo maniniwala sa mga ganyang bagay. Nakatwiran lang na gamitin ko ang Bible na basihan para i-debunk itong mga bagay na to. Kasi nga, ang kiniklaim nila galing sa Diyos ang kapangyarihan nila. At kung galing sa Diyos yan, hindi yan ginagamit para pagkakitaan. Para magpabayad. Malinaw tayo doon? Doon sa, totoo ba nakakagamot siya o hindi? Sige, bibigay ko na, nakakagamot nga. Di ba? Pero ang sure na sure ako, hindi galing sa Diyos yan. Ayon sa Bible. Anyway, maraming salamat po. Yun lang. Bye-bye.